Magandang araw mga kapensionados. Welcome back sa aking YouTube channel. And then, ito nga, pag-usapan natin itong ating REITs, Philippine REITs po natin. Kasi syempre, nagiging matunog na rin po itong Philippine REITs po natin. Sa una, syempre, konti lang po nakakaalam. So ngayon, marami na rin po tayong gustong mag-invest dito sa ating Philippine REITs. Kasi nga po, ito nga yung isa sa mga tinatawag natin na isang real estate investment na tinatawag natin dito na wala kayong hinahawakan na tangible na real estate, pero naka-invest po tayo sa may stock market po natin. So ngayon po, meron po tayong 8 REITs po na meron po tayo sa Pilipinas. Ito po yung Ayala REITs, DDMPR REITs, Robinson po natin, Robinson Land, Philinvest, Megaworld, Vista REITs, meron po tayong Citycore and Premier. Wrap up lang po muna natin, di ba? Wrap up lang po natin, baka di kasi iba, di pa ulit alam. So, yung real estate investment trust po natin is a company that own, operate, or finance income-generated real estate. Di ba? Model po siya sa mga mutual fund po natin, o kaya yung ITF. Okay. Yung REITs po natin, pull po ng capital yan, numerous investor, and make it possible for individual investor to earn dividend. Kumikita po tayo ng dividend dyan, for real estate investment without wala pa tayong binabayaran, wala pa tayong binibili, pero managed or financed by properties themselves. So, ang ganda na po itong REITs po nito kasi nga po meron po na siyang mother company, sila po yung nagmamanage siya po lahat. So, tayo, lagyan na po tayo ng lagay sa investment po natin. Siyempre, dahil po nakalagay po ito sa stock market at like as a mutual fund, nagpa-fluctuate po yung ating market po natin, yung ating share capital po natin, diba? So ganoon din po, pati yung dividend po natin pwede po rin po mag-fluctuate, depende naman po sa mga umuupa po sa kanya. Okay, so ano ba yung mga types of REITs po natin? Meron tayong office, warehouse, meron din toll roads, kung sa kalong po tayo dyan, apartment, hospital, solar energy, o kaya natawag natin power plants, kasi meron na rin pong power plants po nagka-REITs po natin. So, bakit REITs nga po? Para po na-recycle nila yung capital nila, yung value crystallization, ibig sabihin yun talagang almost real value niya po ang pinapakita nila, saka yung zero tax rate po nila. Yan. So, why considered REITs? Kasi nga po, ito po yung dividend play po siya. Mostly, talagang bakit tayo nag-invest sa REITs? Dahil nga po sa dividend po niya. Then, diversification, para po, meron pa tayong ibang source of income, di ba? Yan sasabi natin, kahit pa paano, meron dapat tayo at least 7 source of income. Then, less minimum investment. Tipo kagaya, mamaya pa explain po natin bakit less minimum investment. O yan po, ang REITs, yan. Paano po ang comparison po ng REITs po natin? Yan. Pagka REITs po natin, control, sino ko-control yung pag-REITs yung management. Siyempre, meron siyang mother company. Siyempre, kita nyo makalina kung sino-sino yung mga REITs po natin. So, ima-manage pa ba si Ayala? Diba? Kung ba si Ayala na yan, ima-manage pa ba siya? Hindi na, diba? Then, meron po tayo dyan yung si Robinson. Ima-manage po ba si Robinson? Diba? Hayaan nyo na sila mag-manage. Then, nandun pa si DDMPR, nandun pa si Megaworld, si Vista, Vista lang yung kinabilyar, ima-manage pa ba sila? Diba? Hindi na naman. Then, meron tayong Citycore, which is solar energy, saka Premier, which is power plant. Kaya nyo ba bang i-manage yung mga power plant na yan? Diba? Yung mga power generation plant na yan. Diba? Hindi na. So, hayaan na natin sila mag-manage. So, sa atin lang, usually tayo makakabili na tayo is apartment or condominium. So, yun nga, mag-manage yun. Tayo mag-manage, tayo maghahanap ng uupa. Liquidity. More liquid dahil nga po nakalagay po siya sa stock market, is easy to buy or sell lang yung stocks po natin. So, pag tayo meron tayong apartment o condo, di ba naghanap tayo ng buyer. So, mahirap pa rin po maghanap ng buyer kasi hindi naman po nila pwedeng ibigay sa inyo ng cash agad. Sabihin natin yung apartment o lupa is worth 1 million. Pwede, maybe may mga taong kayang bumili kagad ng 1 million. But, majority gusto nila installment, diba? Yun ang problema natin. So, sa REITs, kung meron kayong 1 million, diba? At gusto niyo siyang ibenta, madali niyo mabenta through stock market. Then, cash layout. Yun nga po, sa REITs, yun nga, as small as 1,000 pesos, kaya na kayong bumili. Minsan pa nga, 500 pa lang, pwede na tayong bumili. Then, huge capital investment. Tandaan po natin, pag bibili tayo ng condominium o apartment, di ba hiningan tayo ng 20% down payment. Di ba? So, gano'n kaya? Kung 1 million yun, magkano yung 20%? Di ba? 200,000.
So, 200,000 na yun, hindi pa nakakapagsimula pakakuha ng uupa nun, di ba? Tama po ba? So, sa REITs, konting meta capital lang, kakaroon na kagad yung dividend. So, yung income niya is dividend play. Ibig sabihin kung ano yung binigay nila, pwedeng tumaas, pwedeng bumaba. Then, quarterly po yan. Then, sa apartment nga po, kung yung rental, yung monthly na nangungupahan po sa inyo. So, important reminder po natin, ang ating pong REITs ay primarily po, dividend play po siya. Ibig sabihin, nag-invest po tayo para magkaroon tayo ng dividend. Secondary na po natin yung price appreciation. Siyempre, nasa sa stock market yan, pwedeng tumaas, pwedeng bumaba po yung value po ng REITs po natin. Yield is not guaranteed dahil nga po nakalagay siya sa stock market. So, nga po, hindi po natin ano yung yield po niya. Pero yun nga, kukumpitin po natin yan para kahit pa paano nakikita po natin kung kumikita ba o hindi yung inyong nasa REITs po natin. Then yun nga po, sana po nga po mag-subscribe po kayo sa aking YouTube channel. So, konti na lang po, magiging 1,000 na po yung aking subscriber. So, konting tulak na lang po, konting press na lang po dyan sa subscribe button po. Salamat! Kaya mga pensioners, dito tayo muna sa dividend calendar. So, makita po natin, di ba? Nagkaroon na po tayo nung nagsimula po ang REITs ng 2020, si Ayala pa lang po ang meron. Ayan, si Ayala pa lang. Siya po ang pioneer po sa REITs. Then, after that, noong 2021, may pumasok na po na additional 4 REITs. Yan po. Ito na si Ayala po, nandiyan pa rin. DDMPR. Ito si Philinvest. Then Megaworld. Then RCR. So, late na rin po. Late na pumasok po si Megaworld sa si RCR. Kaya nakita po natin sa calendar po nila ng dividend. Ito po. Ayan. Inayos ko lang po para nakita natin yung calendar. Yan. So, makita po natin. Dito nga po si Ayala. Ano po siya. So, tandaan po natin ang dividend play po niya, makita nyo sa schedule, isang binibigay po siya ng mga March or April o May, pero yun po is pang 4th quarter po nung last year. Okay? So, makita nyo po, sa 2020, ito po yung ano ni Ayala. Ito yung una-una niya po, September, then December, then March. Ito po huli niya. Then June na po kasi yung pinaka, ano niya po, yung 1st quarter niya. Okay? DDMPR. Then 2022, makita rin po natin ito po yung calendar niya. Yan. Then 2022, medyo dito ko po medyo inayos na pinakita ko po. So makita po natin yung black line na po na yan. Yan, yung border na yan. Ibig sabihin po niyan, mula rito, then yung mga binigyan nila ng 4th quarter ng 2022. Okay? 4th quarter po ng 2022 po yan. Okay, yan nila binigay. Dito ko lang po na-access. So, ito po lumalabas yung after na itong black border, right? Ito po yung 2023. Para maging malino po tayo, ito po yung mga 2023. Yan, okay? Kasi makita niyo po may mga overlapping na nagbigay ng dividend si Vista. Pero isa is 4th quarter ng 2022, then ito 1st quarter ng 2023. Okay? So ngayon, para mas malinaw, yan, ito po yung 2024 na year, pero ito pong mga dates na to ay 3rd and 4th quarter dividend ng 2023. Para malinaw po tayo. So it means, this year, 2024, wala pa pong nag-announce ng dividend. But, most probably, meron po mag-announce po niyan by base po dito sa ating pong mahiwagang kalendaryo, ay may mag-announce po by May. Ayan. Sino-sino po yan? Based on historical na dividend. Makita po natin dito ay si Ayala. Mayo tignan po natin 2023 niya at 2024. Makita po natin May. Ayan. Si Ayala, mostly nag-a-announce siya ng May. Ayan. Medyo in May na po siya nag-a-announce. Itong DDMPR na to, ito po yung announcement na itong 4th quarter. Laging ganyan po yan. Laging ganyan. Pakita ko sa inyo. Ayan Lagi yung 4th quarter ng 4th quarter announcement nila is laging May. Ayan. May yan. Takaitan. Sure ako dyan. Okay? Then next na mag-a-announce kayong yan, IC Megaworld. Yan. Dahil nga po, nung May din, ito po natin. Ayan Megaworld. Mayo din siya nag-announce. Okay? Then, RCR. Yan, Robinson.
Mayo po yan nag-announce at talagang consistent po siya kasi nga po yun yung ano niya, pinaka date niya po. Kasi even though yung iba niya mga dividends, pare-parehas po sila ng dates. Pakita ko po, ito tingin nyo, yung February niya, para siya nag-announce ng February, then May, RCR May, then August then November. Okay, so si RCR halos pare-parehas po yung dates ng announcement niya. Okay, then susunod dyan sa main natin ay si sino ba na? Yeah, yun ang tatlo lang. Si Ayala, malamang. Si Megaward, si RCR. Yan, yung tatlo na yan, malamang by May mag-a-announce po sila na magkakaroon sila ng dividend. Itong si Vistalan, malalaman po natin kasi simula pa lang po niyan. Okay? So, makita po natin yung mga consistent din po na mag-announce ng fourth quarter dividend ng 2023 ay ito nga. Double Dragon, consistent yan, May. Yan. Then, Citicorp, yan. Bigayan niya is May, pero nag-announce siya ng April. Yan. Bigayan is May, announce in April. Vista, nag-announce siya ng May. Yan. Yan, May. Parehas yan. Then, Premier, Bigayan is May, pero nag-announce siya ng April. Pero dito nag-announce siya ng May. Yan. So, malalaman natin kung magiging ganyan po ang sistema po ni ibang company. So, yan po yung sa 8. Then, ito po yung ating market value noong April. First po yan. Tandaan po natin, okay, itong table ko po na ito, ito po yung bumili po tayo ng REITs na worth 100,000, okay, during IPO period. Then, hindi nyo siya gagalawin. Ganyan po yung table ko. So, pag tinatanong nyo, tumaas naman yung shares ko ngayon. Yes, tumaas po. Pero makita po natin, yung performance niya po, may mga parts po ng REITs na talagang bumaba. Okay? Yan, bumaba po sila sa kanilang IPO. During IPO nila, tapos bumaba nga po sila. So, yung market value natin, pag binito po natin during IPO, ito po yung market value po natin. Mas mababa po. Yan. Natin. So, si Ayala pa lang yung mataas during IPO. Yan. Pero bumaba po din siya during IPO niya. Then, tumaas. Then, bumaba ulit. Then, yan, mataas ulit. Then, Citicorp. Yan. Then, si Premier. Yan. Tatlo po sila. Medyo lumalagpas po sila during the IPO nila. Then, meron pa rin po tayo below. Below ng IPO nila. Yan yung demand natin na REITs. Okay. So, ito lang po. Pag ito yung graph natin, kapag nga sinasabi ko sa inyo na 100,000 ang binili nyo during IPO period. Then, nakikita nyo po, meron din ako pinopost. So, ayan, ito po yung ating, ito yung pinapakita sa inyo na weekly naman po. Ito po yung kung kaya po natin na pa isa-1,000 po sa isang REITs. Pero sabi ka, simulation po ito. Hindi rin po lahat po yan, naka-invest po ako. Okay? Pero yun nga, sinasimulate lang po natin, pinapakita po natin, kapag bumili po tayo ng ganitong REITs, ay magiging performance po. Okay? So, nagsimula tayo simulate po siya noong January 3, 2023. So, is last year. Okay? So, yung share price po natin as of April 15, 2024. Okay? So, makita po natin, ito yung initial shares na binili po natin siya. Yan. Then, ano na po yung share price niya po ngayon. Yan. Ito, April 15 po yan, Then, kung ano na yung market value niya. So, makita po natin, yan. Meron po yung mababa, yung red down, syempre alam po natin negative po siya, mababa. Then, green yung mataas. So, ito yung ginagawa po natin na, ang strategy nga po dyan, 1,000 per week po kayo mag-invest. Okay? Pero syempre, hindi po yan lahat, mabibili nyo po na 1,000, kasi yung iba nga po, kailangan nyo po bang, ito katulad ito, yan, the price po na to, kailangan nyo kahit pa paano mag 3,500 nyo siya kailangan mabili. Okay? Si DDMPR yan, pwede nyo po siya mabili na 1,000 po yan, 1,100 plus, yan. Si Philinvest yan, 2,000. Si Robinson, yan, 4,000. Kasi nga po,
bumaba siya dun sa 5. Pero pag naging 5 po yan, pwede siyang bilhin ng 500 something. Then Merge Reward, yan, 1,300 plus. Then Citicorp, yung nga 2,000 plus. Bisalan, 1,000 plus. And Premier, 1,000 plus din. Pwede yung bilhin. Then makita po natin dito, using the peso cost averaging. Yan, makita po natin Citicorp, yan, 14%. Positive po siya. Then Premier, yan, 12%. Yan. So, talagang bumaba po si Philinvest. 19. Then, medyo mahabol na po yung ating Double Dragon. Yan. So, makikita natin kung magiging dragon ba siya. Okay? Yung Year of the Dragon. Then, ito nga, meron po akong ginagamit din na isa. Ito yung LFM Global Multi-Asset Income Fund, which is nasa GMBest po siya ng Gcash. Okay? Ito po, dati po, 1,000 ang kailangan invest. Ngayon po, 50 pesos. Naka-invest na po kayo sa global market. Kaya wala na po kayong dala na sasabihin nyo na, ay, hindi ako maka-invest ng ganito, ng mga REITs o mga dividend something. Kasi nga po, mahal. So, ngayon, punta lang po kayo sa Gcash nyo, sa GMBest. Ito po. Hanapin nyo niya, ALFM Global Multi-Asset. 50 pesos lang po, 50 pesos. Pwede na. Natin nyo, 8% po siya. Tapos, nagbibigay po siya ng monthly dividend. Okay? Nagbibigay din po siya ng monthly dividend. So, makita po natin, if sa lahat po na to, nag-invest po tayo sa 9, sa 9 na investment po na yan, abot na ng 612,000. So, di nyo namamalayan, may 612,000 na pala kayo. Then, ang market value niya po, pag pinagsama-sama niya po siya, 690,000. Then, ito yung accumulate po natin na dividend, 21,000 na. So, may buy fee po tayo. Saan po yan? Kasi nga sa stock market, may buy fee. Okay. Then, sa next video ko lang po, papaniwanag dyan kung kapag na-implement na po nila, yung wala na po tayong tinatawag natin na yung sa commission fee, na meron po tayo minimum na 20 pesos na kailangan, or yung ano po niya, yung sa commission fee ng stock ng mga broker po natin. Kasi tatanggalin na nga po yun, pero hindi pa po na-implement. So, balitaan ko po kayo nun pag na-implement na. At mababago rin pong itong buy fee po natin pag na-implement na yun. Kasi nga, yung 20 pesos na minimum charge ay mawawala na. So, pag bumibili rin po tayo ng mga stocks natin, yung commission fee ay may bababa na po siya. Okay? Then, so na lumalabas po dito, ayan, 622,000 po yung pera nyo po total. Then 1.73% yung kinita po natin. Ito po ay paper asset pa lang kasi hindi nyo, hindi pa niya ginikita hanggat hindi nyo wini-withdraw. Okay? So ito, dito tayo sa ating dividend. Yan. Ito yung dividend bar chart po natin by column po yan. So makita po natin, yan. Ito po by April 1. So, nilagay ka lang po muna dito for illustration purposes, nakukuha na po yung dividend nung para sa May. Kasi dapat kasi po yung table na yun, lalabas lang po by, yung table ko na yun, lalabas by June, pero ngayon, nilabas ka na po, okay? Kasi nga po, yung mga dividend na yun, ay makukuha nyo pa lang po mostly after mga end May pa, mga ganun yung average. So, kaya, lalabas lang po yun by June. Pero, for presentation purposes, pinakita ko na po. So, ito po natin, 2022, si Ayala, ito yung dividend niya. Okay? 2021, ito, buo na po yan. Buong 1 year dividend niya po. Ito, 2022, ito yung buo rin niya po ng 2022. Then, 2023. Yan. So, makita po natin si Ayala, kasi ito, hindi pa naman ito yung buo, 3 quarters lang. Tumata natin yung lahat ng quarter niya yan. Gradually, umi-increase naman po yung kanyang dividend. Okay? Ito na po si Double Dragon, ang DDMPR. So, bakit po natin yung kanyang dividend ay wala. Ganun lang. Baba. So, lumalabas yan sa 100,000 niya po. 100,000 nyo, 4,000 na po yung kinita po natin. So, nasa ano lang po yun. Wala pa po tayong 1%, 4,000, 4%. Yan, nasa 4% lang. Then, ito po yung ating Philinvest. Yan, makita po natin, Philinvest. Malaki po ang binagsak ni Philinvest. So, yan. So, hopefully, ma-recover po nila yan. And, yun nga po.
Kita po natin kung paano yung mga plans po nila. Then, ito po yung ating Robinson. Sabi nga, si Robinson, di kagad naman nagsimula yan. Ito po, full na po nila to. Ang 2022, full po nila at 2023. So, makita po natin, may gradually increase naman po. Gradually increase sa kanilang dividend. Okay? Then, ito po natin si MegaWorld. Ito, hindi na pa rin po buo yan. Ito, 2022, 2023, yung buo. So, may gradual increase din po si MegaWorld. Yan. Then, Citicorp po natin. Then, simula, ito yung buo niya, 2022, 2023. Yan. Makita po natin, nag-increase din po si Citicorp. Then, Pistalan. Ito, during this 2022, hindi po buo yan. So, by 2023, yan nga, ito po ay buo. So, ang laki po ng binigay na dividend ni Pistalan. So, yung 100,000 yun, nagkaroon kayo ng 8%, 8.8%, yung dividend nyo po. Then, si Premier, ganun din po, ang laki rin po, 8.5%. So, sa ngayon, nakita po natin si Vista, saka si Premier, maganda ang bigay niya pa ng dividend itong 2023. Pero, by 2024, makikita po talaga natin kung mag-gradually increase po siya. Like ng kay Ayala, yan, gradually increase. Si Robinson, gradually increase. Si MegaWorld din po, gradually increase. Double Dragon, gradually decreasing. Yung masasabi po natin, Bistalan, yung talagang nag-decrease. Okay? Yun po yung nakakita po natin dito sa ating dividend, graph po natin. So, yan mga kapensionados, hopefully may tutunan po tayo sa video po natin ito. Please like and subscribe and share my YouTube channel, Young Pensionados. Please like, follow my Facebook page, Young Pensionados. Lahat ng investment, lagyan natin ng presyo at pangalan para tayo ganahan. Ako pala si Alan Ray, ang inyong registered financial planner with a heart.